Dating Pangulo Rodrigo Duterte butot balat na lang ang katawan habang nasa kulungan. He's okay, but he's so fit, skin and bones. So po yun, no, na butot balat po siya, talagang nawala na yung laman. Nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Mahina ang katawan at butot balat na sa kapayatan si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte matapos ang 4 na buwang pagkakakulong sa The Hague, Netherlands kaugnay ng kasong crime against humanity sa madugong giyera nito kontra droga. Ito ang inihayag ni Elizabeth Zimmerman, dating misis ni Digong sa kanyang Facebook post nitong Sabado na ibinahagi ni dating presidential spokesman Harry Roquesa. Pagbisita nito kay Digong sa detention center ng International Criminal Court, sinabi ni Zimmerman na bagaman maayos naman ang kalusugan ni Digong ay malaki ang ibinagsak ng timbang nito. Ayon kay Zimmerman, si Duterte, humina na ang katawan at mabagal ng kumilos bagaman wala naman itong iniinom na anumang maintenance na gamot. He is healthy but as an old man, mahina na maglakad, ayon kay Zimmerman, kung saan nagpapalipas ng oras ang dating Pangulo sa pamamagitan ng panonood ng telebisyon sa kanyang selda at pag-obserba ng klima sa Netherlands. Inihayag pa nito na nanatili namang nasa good spirit ang dating Pangulo na may mensahe sa kanyang mga supporters, "Umuwi na kayo, salamat sa inyong suporta, I am okay." He's okay, but he's so fit, skin and bones. He's really that, want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. At least he said that he is no longer taking any meds. He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, mahina na maglakad, Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. After daw the TV, sleep na naman daw siya. Kinumpirma naman ito ng longtime aide ni Duterte na si Senador Bongo. Sinabi nito na si dating Pangulong ay payat at mahina na. Ayon kay Go, ito ay base sa sinabi sa kanya ng bunsong anak ni Duterte na si Kitty. Ibinahagi niya na habang binibigyan ang kanyang ama ng masahe sa likod, naramdaman niya na ang katawan nito ay nawalan ng malaking muscle at timbang, inilalarawan siya bilang balat at buto lamang. Ipinahayag ni Go kung gaano nakakabagbag damdamin ang balita para sa kanya. Namimiss na raw niya ang dating Pangulo at tinuturing niya itong parang ama. Nag-react din siya sa mga ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Duterte sa loob ng International Criminal Court Detention Center. At sinabing hindi karapat-dapat ang dating Pangulo sa ganoong sitwasyon. Nagtapos si Go sa pagsasabing natatakot siya sa sandaling ito na makita ang isang taong mahal niya at iginagalang tulad ng isang ama sa napakahirap na kalagayan. Mas lalong sumidhi ang pangangailangan na ibalik. Nasa Pilipinas si Duterte dahil sa ulat na butot balat na ito sa kulungan sa The Netherlands. Sobrang nalulungkot. I miss him dearly. Yung nabalitaan natin, totoo po yun, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ang ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon. Sana po'y dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Ito naman ang sinabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa matapos kumpirmahin na pumirma na siya sa resolusyon para maglabas ang Senado ng posisyon kaugnay sa pagpapauwi sa dating Pangulo.